guys, oh. Yan, pahinga muna ako guys. Yan, oh. Ganito ang lawa pagka walang namimingwit. Yan, oh. Walang katao-tao. Ako lang mag-isa. Isa sa dahilan na wala na gaano mamingwit ito, may isang isda, may isang klase kasi ng isda uy, teka lang, nakita yung paupaw. May isang klase ng isda na nawala eh, yung mga dalag. Isang klase ng mudfish, dalag, tawag na minyan halwan sa Bisaya, nawala. Yan, nakita niyo yung kalbo ko. Isa din to sa ang dahilan nito, yung pabalik-balik na sakit ko na tawag nila migraine. Yung iba naman sabi nila dahil lang daw sa sobrang init, kailangan ligo-ligo din. Sige tagligo, ari tagdam, sige tagligo, ari punta ako dito laging linubos-lubos ko minsan eh, araw-araw nandito ako, laging ligo eh, pagka uwi naman ligo. Pero yan, babalik talaga siya. Sabi naman ni Idol Ramjo vlog ng Bohol, sabi niya ganito din daw yung nararanasan niya pagka sobrang babad sa edit, cellphone, laptop, ganyan. Mata daw, kailangan na daw magpakonsulta para mabigyan ako ng kung anong grado ng eyeglasses ang dapat sa akin. Ganda ng panahon, sobrang init. Kung ganito lang lagi guys, tiba-tiba ako, tiba-tiba kami pagdating ng March hanggang May. Dahil ang pamumuhag dito March hanggang May sa Pukyutan. Pero sa Liwan magdidepende, walang piling panahon. Pagka sobrang luma na ng Liwan at sobrang lusog ng kanilang beehive, tsak tiba-tiba maulan man o tag-araw, tag-tuyot, ganyan, tiba-tiba tayo doon. Pero sa Pukyutan dito sa amin sa Cebu, mahigit 2 buwan lang. March pwede na, pero hindi talaga marami. Katapusan ng March makakuha ng marami. April, yan, sobrang dami na. Sa May naman, Mayo, first week, unang linggo hanggang ikalawa, sobrang dami pa niyan. Pagka wala pang ulan, hindi pa abutan ng ulan, walang kulog at kidlat. Ang problema kasi pagka may kulog at kidlat na, yes, yan yung sinyalis nila na pahinga na. Oh, may namingwit pala, daming huli oh, malalaki pa huli. Kaling nasa ilalim yung tilapia, nandun oh, sa gitna, nakapatong sa kahoy. Huwag muna nating talakayin yan. Galing ako dun, lumuhag ng kiyot, stingless bee. Hindi naman marami ang huli, hindi naman marami ang nakuha, pero okay, sulit na din. At least meron para din ma-exercise tong paa ko. Kita nyo yan, yung ugat na yan, yan. Dito kasi sa kabila guys, wala nyan oh, wala. Kita nyo yan, di ba wala? Pero dito grabe ugat oh, yan, dito wala oh. Kita nyo yan, grabe. Kasi ito yung iniinda ko ngayon, namamanhid to, lalo na ngayon pagka abot ng gabi, sobrang lamig ng panahon. Iniinda ko to, namamanhid eh. Abot hanggang dito sa puwit ko, dito sa likod, tapos 3 to dito sa likod, tapos dito ito, yan. Pero yung dito ko wala nang problema dito. Yung mga ugat na lang na naipit, ko na din to, napahilot ko na.
unti-unti hanggang sa mawala na to, na hindi ko lang mamalayan. Ganyan. Lalo na pagkaakyatan, kahit may iniinda sa katawan, pagkaakyatan na pukyutan, matay, nabay sakit. Ito guys itong iniinda ko sa ulo, ito din yung dahilan kaya nagpakalbo ako. Dahil pagka makapal ang buhok ko, nabantayan ko kasi, lagi kong nababantayan pagka makapal ang buhok ko. Iyon din ang time na nararanasan ko ang ganun. 2 linggo, bihira na hindi ko yung mararanasan. Iniinda ko yun pagkalalabo ng mata ko, tapos pagka mawala na yung labo ng mata, alam nyo yung para kang nakapikit, na para kang nananaginip na naglalakad ka sa isang daan na sobrang tuwid na walang katapusan. Ganyan, parang blanco ako ba. Tapos simula na mamanhid dito sa likod. Tapos pagka itulog ko yan, pagkagising ko, ulo ko naman parang mabiyak. Tapos ganun ko, yung utak ko parang nababangga sa aking dito ulo. Mahirap yun. Tapos na mararanasan ko naman yung parang lagi akong susuka. Yan. Kung sino mo yung nakaranas yan, comment nyo kung ano ang sakit na yan, bakit nasa akin yan. Kaya dahil sa laging babad sa cellphone or puyat, o di kaya laging pagod ang katawan dahil sa ganito ang style ng vlog ko. Kung pwede palang gaya ni Rickmar, sa Facebook lang din hindi gagana sa YouTube yun sobrang dami na natin sa Facebook. Sa YouTube iniwan nyo na kami. Balik kayo sa YouTube sus, hindi kayo sakto, baka tama si Idol Ramiro dahil sa sobrang babad. Habang buhay, habang malusog ang katawan, kayod lang ng kayod. Mula nung napilay ako, 3 linggo siguro na hindi nakaproduce ng video, dahil lalo na pagka galing dun sa amin, nagmotor ako, pati pag start ng motor, pati pag crank ng motor, hirapan ako. Tapos bababa ako dito, 3 beses siguro yun na bumalik ako dahil hindi kaya ng pa ako. Kaya okay na, simulan natin, di ba? Update lang muna guys. Sana okay lang sa inyo ang ganitong video. Ganda talaga ng hangin dito sa Lawa. Itong hangin na ganito guys, summer na to. Ayan. Yan, sobrang lamig ng hangin sobrang lamig ng hangin. Tapos yung ibabaw naman, yan may mga kaunting ulap, pero blue na blue. Yan sobrang init pagka araw, tapos pagka gabi na sobrang lamig dito sa amin. Grabe, sobrang lamig. Hindi mo kayang matulog na hindi naka-jacket at hindi nakakumot. Bumaba nga na konti yung tubig pero matagal pa to, mga April pa siguro to, dahil sobrang lakas pa ng mga tubig galing sa Sapa dahil sa bagyong Tino. So, ayan. Alam nyo yung pakiramdam, yung mga hunter, yung mga namimingwit, ganito, papasok kayo sa ganito,
ito lawa ito, tapos isda, mingwit ka. Alam mo yung mga problema nyo na naiwanan mo lang, naiwanan nyo lang sa inyo, yung pansamantalang nakalimutan nyo yung mga problema nyo dahil sa wala kayong ibang hinahangad na makahuli ng isda, kung ano mang isda ang meron sa lugar nyo. Ganyan lang, lalo na kung kayo mag-isa. Ano, sus, pero ako hindi ako nag-iisa kahit ako lang, pero kahit ako lang mag-isa dito, nandyan naman kayo. Kahit GoPro lang yung nasa harap ko, grabe. Yung mga kahoy na yan guys, pagka bababa ng tong tubig, ito ubos to. Lalo na pagka nandito ako sa lawa, ito gagawin ko yung pangkatong. Ano, dami niya no. Lalo na makahuli ng mga malalaking hito, malalaking tilapia na ubos yan para inihaw. Sa mga susunod na araw pupunta ako sa ibabaw, try ko maglakad doon, hanap-hanap konti ng pukyutan para naman sa pagdating ng buwan ng March makapuhag agad tayo. Sa buwan kasi ng March, doon namin malalaman kung may tagpulot ba sa taon na yan, sa taon na to. Ay, gandang higaan ito. Ito pa, may sabi pa doon na iinom lang daw pagka aakyat ako ng bundok. Kailangan ko lang daw ng tubig para hindi ma-dehydrate. Baka isa din. Kaya mula ngayon hindi ko na kakalimutan ang pagdala ng tubig. Sa totoo lang guys, para din kasi akong camel bago ako lalakad, bago ako papasok sa gubat, lalo na summer ganito, iinom muna ako ng tubig marami, tapos papasok sa ganito, wala akong dalang tubig. Pagka uwi ko, saka ako ulit makakainom ng tubig. Ganun ako. Pero ngayon baka isa din ang walang baon na tubig dahil laging uhaw sa ininda ko. Kaya subukan natin wala namang mawawala sa atin, wala namang mawawala sa akin kung subukan